Nako, umiinit lalo ang bangayang Amy Marcos Ping Lacson. Umaabot na nga ito sa personalan. Sabagay, sino ba ang mahilig magpersonalan? Hindi ba mga DDS? At itong si Amy Marcos, talagang DDS na po ang takbo ng utak. Yung bang akala mo kapag sila ay nakapang-insulto ng kapwa-tao nila, aangat ang kanilang imahe, nadadami ang kanilang fan base, na akala nila isasambahin sila ng taong bayan dahil sila ay nakapanglait ng kapwa. Gawain po yan ng mga DDS at gawain na rin yan ni Amy Marcos. Saan ba nagsimula itong bangayan Amy Marcos at Ping Lacson? Dito po sa hindi pagpirma ni Amy Marcos sa 2026 GAA BICAM report. Ang dami po niya kasing dahilan. Ang sabi niya kasi, yung daw budget na ito ay giniling pero pork pa rin. Giniling lang para hindi halata. Dahil hindi ba nga dati may tinatawag na pork barrel diyan sa Kongreso? Ngayon, parang inutay-utay. Giniling, minaliit-maliit para daw hindi halata. Kaya hindi pumirma sa GAA report itong si Amy Marcos. Ang dami niyang dahilan eh. Pero ang pinakadahilan kung bakit hindi siya pumirma ng GAA ay dahil naniniwala si Senador Amy Marcos na gagamitin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang anyay pork barrel sa 2026 budget. So gagamitin daw yung pork barrel or itong giniling na tinatawag ni Amy Marcos para suhulan yung mga dapat pumirma sa panibagong impeachment case ni Sara Duterte sa paparating na Pebrero. Ngayon pa lang, takot na si Amy Marcos sa paparating na impeachment ni Sara Duterte. Kaya kailangan magbulid ng kung ano-anong istorya para lasunin na naman ang isipan ng taong bayan na yung pork barrel na yan ay gagamitin para suhulan yung mga kongresista para pumirma sa impeachment case ni Sara Duterte. Pakiramdam ko kasi tuloy na itong panibagong impeachment case ni Sara Duterte at wala nang makakahadlang dyan. So, kailangan maglabas ng mga panibagong naratibo itong mga DDS para ipagtanggol si Sara Duterte, para isipin ng taong bayan na ginagamit ang pera ng taong bayan para lang paluhol dyan sa mga pipirma sa impeachment ni Sara Duterte. Last year pa, more than the required signatures ng mga kongresista ang nakuha nila para ipa-impeach si Sara Duterte. At natatakot sila na ganyang kadami pa rin ang pipirma para sa pinakabagong impeachment ni Sara Duterte. At yan ang kinatatakot ni Amy Marcos. Kaya kung ano-anong ginagawa niya, kung ano-anong istorya ang ibinubulit at isa na rito, yung pork barrel kuno na gagamitin laban kay Sara Duterte. So, pumalag si Ping Lacson sa mga aligasyon ni Amy Marcos. Pakinggan po natin ang mga pahayag ni Senator Ping Lacson. Ako gusto niya mag-apply ng miyaw-miyaw ng Senado. Ano ibig sabihin nun, sir? Eh kung ano na sinasabi niya eh. Parang ba gusto niya maging counterpart. Ayaw namin magkaroon ng miyaw-miyaw sa Senate, pero parang mayroong gusto mag-apply. Parang inis na Parang inis, Tito sir. Barzaga, ganun po ba yung peg? Ito, ano na sinasabing walang kawawaan eh. Alam mo, ako meron akong nasabi ko na ito na the best response to nonsense is silence. Pero pagka nangiinsulto na, hindi mo na rin pwedeng i-disregard. Babanggit niya si Speaker Romualdez, pero wala rin magagawa ang Senate Blue Ribbon kasi, di ba sinabi ko, kung saan kami dadali ng ebidensya, Ako kayo. doon kami pupunta. Eh wala naman talagang direktamente nag-implicate kay Speaker Romualdez, kundi si Gutesa. Eh si Gutesa naman nawawala. So, siyempre, bubwelta si Amy Marcos. Sabi niya, malay ko ba sa allocables ng admin? Sa aming dalawa, referring to Ping Lacson, hindi ako ang abogada ng Malacanang. Parang masyadong gigit itong si Senator Ping sa akin. Baka makipagsabunutan. Sure akong talo ako dyan. O nakita ninyo ang style ng mga DDS? Dinadaan sa paninira, dinadaan sa character assassination. Ano ang ibig sabihin ni Amy Marcos na parang gustong makipagsabunutan ni Ping Lacson? Nabading si Ping Lacson? At sa kanyang sinabing, sure akong talo ako dyan kapag nagsabunutan sila ay dahil wig ang buhok ni Ping Lacson? Alam nyo, nakakawala na talaga ng respeto kay Amy Marcos, no? Paano mo re-respetuhin ng taong ito samantalang wala din siyang respeto sa kapwa niya? Damay-damay na talaga sila eh. Mula sa puon nilang si Rodrigo Duterte, kay Sara Duterte, sa mga kapatid ni Sara, sa mga aliporis niya, sa mga vloggers nila,
At ngayon, pati si Amy Marcos, DDS na rin mag-isip at magsalita. Dinadaan nila sa tinatawag na ad hominem, na ang tatargetin nila ay ang personal na buhay ng isang tao. So, siyempre, hindi na palalagpasin ito ni Ping Lacson dahil sabi nga niya sometime late last year, nung sinabi niyang hindi niya nalang papatulan si Amy Marcos. Pero kapag dumarating na sa insultuhan, ay ibang usapan na yan. Kaya doon sa mga nababasa kong comments nila na pinatulan din ni Ping Lacson si Amy Marcos, kayo ba naman ang insultuhin eh? Siyempre, papalag na rin kayo. At kahit na kayo, oras na ininsulto na kayo, mas malamang patulan na ninyo. At yan po ang hindi napigilan ni Ping Lacson, ang patulan si Amy Marcos. Ano ba ang mga sinabi ni Ping Lacson? Magsabunutan daw kami. Yan ang reaksyon ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamo ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. At tulad ni Tito Soto at Kiringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. End of discussion. This is what I'm advising Senator Amy Marcos. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or Flood Control Project saga. Only evidence does. Kaya kung meron siyang mayaambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. Hindi ako bakla, hindi peke ang mukha ko, hindi pustiso ang ngipin ko. Yan ang tugon ni Ping Lacson sa personal na atake ni Senator Amy Marcos. Dahil ayon niya kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, tumutugon siya sa mga personal na pambabatikos ni Senator Amy Marcos. At diba sabi ni Ping Lacson, salita ng salita si Amy Marcos samantalang Amy has at least 2.5 billion allocable in 2026 budget. So ibig sabihin, may pork barrel din si Amy Marcos. Meron lang kasi kung gustong malinawan dito sa sagot ni Amy Marcos kay Senator Ping Lacson. Sabi kasi dito sa One News, Senator Amy Marcos denied the claims that she had a 2.5 billion budget wish list, saying the projects mentioned by Senator Ping Lacson were never funded and were only proposals submitted to the Department of Public Works and Highways. This after Senator Ping Lacson flagged 2.5 billion worth of allocables that he said were linked to Marcos in the 2025 NEP o yung National Expenditure Program based on documents he received from the camp of the late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. In a statement, Marcos said the items Lacson cited were tagged as for later release o yung tinatawag nilang FLR, meaning no money was released to them. Sabi pa ni Amy Marcos, di niya alam na lahat yan ay wish list na binigay sa DPWH Central Office. Clueless pa siya na kami mga oposisyon, lahat FLR or for later release, kaya ni isa dyan ay walang naibigay. Zero kaming lahat nila Bongo, Bato at Robin. Halatang nagmamalinis itong si Amy Marcos, sabi niya, alleged 2.5 billion budget wish list
was never funded. Kasi ang mga ito daw ay proposals lamang submitted to the Department of Public Works and Highways. So, ibig sabihin ng wishlist, nag-submit din sila ng proposal. Hindi nga lang napondohan. So, anong ibig sabihin yan? Ginagawa na naman tayong tanga ni Amy Marcos. Dahil sa kanya na mismo nang galing for later release yung kanilang mga proposal. Kaya hindi pa napondohan. Kaya walang naibigay. Zero daw silang lahat. Nila Bongo, Bato at Robin. Pero meron silang sinubmit na proposal sa DPWH. So, meaning, meron nga silang allocable. So, meaning, meron nga siyang 2.5 billion budget wishlist. Nag-submit ng proposal pero hindi napondohan. Iba pong usapan yung wala ka talaga, wala kang natanggap kasi wala kang pinresentang proposal. Wala. So, nagsisinungaling lang si Ping Lacson. Iba naman kung ang ibig mong sabihin ay hindi ka nabigyan ng pondo pero nag-submit kayo ng proposal. Kayo nga po, sa tingin ninyo, malibang aking iniisip, correct me if I'm wrong, dahil yun po ang pagkakaintindi ko sa gustong sabihin ni Amy Marcos. Meron silang FLR for later release pero hindi napondohan. Hindi sila nabigyan ng budget. Pero, nag-submit sila ng proposal. Paano kung napondohan yun? Ano ang masasabi ni Amy Marcos? So, saan kaya aabot itong bangayan ni Amy Marcos at ni Ping Lacson? Kayo po, sa tingin niyo, tama ba yung ginawa ni Ping Lacson na patulan na ang pamimersonal at pang-iinsulto ni Amy Marcos sa kanya? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.